Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Nabiyahe na naman si Sara Duterte. Ha? Ito ay sa May 2 to 16? May 2, ngayong Mayo. Ha? Ito yung hindi natuloy niyang biyahe. Originally kasi ang in-apply niya April 23 to May ano ba 'yon? Ano ba yung April 23 to anong pitsa ba yung dati? Ha? Basta yung original niyang pag-apply, ah, ano 'yon? Hanggang yata May 15 din yun eh. Oh. Yung una, pinayagan din siya sa biyahe na yon sa Europe siyempre. Ah, Pinayagan siya kaya lang si Sara din yung umatras. Oh. Kasi sabi ni Sara Duterte sa statement niya, hindi na lang daw siya tutuloy kasi binigay daw yung travel authority niya masyado ng last minute na daw, kapos na sa oras. Ha? Inano pa siya, pinatutsadahan niya pa ang Malacanang. Bastos nga si Sara doon sa ginawa niya na yun kasi ang title ng ano niya, attention, Office of the President. parang 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 presidente na ng Pilipinas si Sara. Sabihan mo ang Office of the President ng ah, parang nililikturahan ang Office of the President, walang pagrespeto eh. Anyway, yung una hindi natuloy. Pero sabi ni Sara Duterte, sabi ni Sara, sa susunod, pag binigyan daw siya ng travel authority, aga-agahan. Ngayon, ang travel authority binigay sa kanya, May 2 to 15. Yan yung binigay sa kanyang panahon ng pagbiyahe. Inaprubahan ng Malacanang ang nireschedule na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaprubahan ng Office of the President noong April 28 ang rescheduled trips ng Vice Presidente na nagsimula kahapon at tatagal hanggang Mayo 15. Wala pang kumpirmasyon ng Office of the Vice President kung nakalabas na ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo. Matatanda ang ipinagpaliban ni VP Sara ang naunang nakaschedule na biyahe noong Abril dahil last minute umanong inilabas ng Malacanang ang kanyang travel authority. Kabilang sa mga bibisitahin ng bise ang the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Ewan ko kung kailan aalis yan. Pero, makikita nyo yung timing na naman, Ang timing ni Sara Duterte, ayaw niya na sa panahon na magbubutuhan ang Kamara. Kasi magbubutuhan na ang plenaryo tungkol sa impeachment niya. Nakalusot na sa Justice Committee eh. So ika-calendar na yan. Within the next 2 weeks, yan ang sabi ni Congressman Terry Ridon, sa susunod na 2 weeks, mai-impeach na si Sara. So ibig sabihin, kasi sa May 4, magbabalik ang sesyon ng Kongreso. So, ano na yan, ika-calendar na yan, i-schedule na yung session ng plenary para magbutuhan. Within 2 weeks daw, sabi ni Congressman Terry Ridon, magbubutuhan na ang plenaryo. So kung within 2 weeks yan, hanggang nga dyan sa period na yan, hanggang May 15. So sa panahon ng butuhan, mukhang ayaw ni Sarang nandito siya sa Pilipinas eh. Kasi i-impeach na siya ng Kamara, nakasigurado na yan eh. So babiyahe si Sara. Tatakasan niya yung panahon ng impeachment sa kanya. Babalik na naman yan May 15. Pag simula na naman yan ng trial, sa June yata ang simula ng trial, sabi ni Senador Ping Lacson eh. Pag simula na naman ng trial, babiyahe na naman yan. Ganyan naman ang style ng ni Sara eh, di ba? Ganyan ang style niya. Pag may mga importanteng pagpapanagot sa kanya, lumalabas ng bansa. Yan ang si Sara Duterte. 'Di ba? Kung maaalala natin noong nakaraang taon, ganyan din ginawa niyan eh. Nung panahon na magsisimula na ang trial ng Senado, nasa labas din ng bansa. Sama pa yata niya noon si Amy Marcos, nung last year. So anyway, mga kabunyog, yan si Sara Duterte, inaprubahan na yung niya, magbabiyahe. Sa tingin ko, magtutuloy na yan. Yung una kasing apply niya, hindi natuloy.
Pero ngayon, matutuloy na yan kasi ayaw niya na sa panahon na magbubutuhan ang plenaryo, ayaw niyang nasa Philippines. Ah, tatakas na naman si Sara Duterte. Ah, ayan mga kabunyog, ano, mga kababayan. So, ah, pero pinagbigyan naman siya dun sa period na yon. You are going to cross the bridge when you get there, ika nga po, attorney. Opo. So, attorney, crossing the bridge, no? May 13 ang sinasabi sa mga balita ngayon, wala pa ho namang confirmation dyan, ano ho, na posibilidad, no? Ito ho sa Manila Standard, I think, ang kanila pong headline today, kung babasahin ko, Senate impeachment trial likely to start May 13. Meron pong pending na travel, permit na si VP Sara na hinihingi eh. Will she travel abroad Opo. habang may trial? Kasi nga if you recall mga kapatid, hindi ho ba nang dumating nung tinalakay po no, yung unang impeachment na nabasura, binigyan muna ng kopya yung bise, binigyan ng pagkakataon sumagot, hindi ho ba if you always remember. And also, yun po no, yung mga panuntunan na ilalatag gaya po ng mga no motion to dismiss agad. Alam niyo yung mga ganong-ganong usapin kapag naandun na po Opo. ito sa impeachment Opo. court. Ang mga pupuntahan, ang in-apply yata ni Sara yung siyempre sa Dahig, sa The Netherlands, sa Germany yata, France. Iikot na naman si Sarang Lakwachera. Ano yan mga kabunyog, sa mga biyahe na yan. Gumagastos dyan ng pera ng bayan. Kung gumagastos dyan ng pera ng bayan, sabi ni UC Claire Castro, malaki ang ginagastos na ng gobyerno sa mga biyahe ni Sara Duterte. Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, and UK. So pakitanong sa mga flatmate, tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, 'di ba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Kasi hindi naman maiwasan yun, kailangan kang bigyan ng security. 'Di ba? Yun lang naman yung tanong, 'di ba? So, Kaya nga sa bagay, ano naman yan, sanay naman sa paggasta itong si Sara. Kaya nga ang tawag Inday Lustay. Di ba? Yan yung tantyaw kay Sara Duterte, Inday Lustay. Naglulustay ng pera ng bayan.